Bakit ba nakikisawsaw ang mga kabataan sa ginagamit nating kuryente? Ang sagot dyan, nasa kuryente ang kanilang kapalaran. Kung lulubog ba o hindi ang kanilang kinabukasan sa lumalakas ng mga bagyo. Nalito ka ba? Let us explain. Ayon sa United Nations, ang fossil fuels tulad ng coal, oil at gas ang may pinakamalaking ambag sa global climate change. Ang resulta, mas malakas at madalas na mga bagyo, tagtuyot at pagtaas ng tubig sa karagatan. At hindi lang yan, maliban sa climate change, naapektuhan din ng dirty energy ang kalusugan at kalikasan ng mga komunidad kung saan tinatayo ang mga planta. Dahil dyan, ang kabataan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ay tumitindig para itaguyod ang just energy transition from fossil fuels to clean, renewable energy. Sa Luzon, 10 taon nang nilalabanan ng mga komunidad ang pagtatayo ng isang coal-fired power plant sa Atimonan, Quezon. Kasama dito si Francine Enriquez, tagapagtatag ng kabataan para sa kalikasan ng Atimonan na nagsimula sa kanyang advokasya noong 11 years old pa lang siya. 11 years old yun ah? Anong ginagawa mo nung 11 ka? Naggawa kami ng mga placards, mga panawagan na itigil na itong proyekto dahil nakakasira ito, dahil kinalbo nila ang part na yun sa Quezon, pinalayas yung mga ibang tao doon. At talagang hindi na rin maganda ang huli ng mga isda. Though under pa lang siya, construction pa lang siya. Talagang makikita mo na may mali. May moment na bigla silang sumakses. Noong 2020, pansamantalang sinuspende ang proyekto dahil sa isang coal moratorium. Congratulations! Not so fast! Kasi, ngayong 2025, natatakdang ipagpatuloy ang produksyon ng coal-fired power plants sa Timonan, 10 years into the battle. Tama ba? Tama bang ang isang bata na naisang naman tumulong sa kanyang bayan ay isa pala itong masama, no? Bakit hindi nyo pakinggan yung boses namin? Kung ganun pinaglalaban namin. Marami nang naranasan si Francine itong nakaraang dekada. Kabilang na dyan ang red tagging. Ngunit, patuloy pa rin ang kanyang laban dahil na-inspire siya sa mga bata ng kapakanan na hindi pa rin sumusuko kahit anong mangyari. Sa Visayas naman, mas strategic ang approach ng ilang mga just transition advocates, tulad ni 23-year-old Joshua Villalobos. Siya ang Secretary General ng Negrosanon Initiative for Climate and the Environment o NICE, isang youth-led movement sa Bacolod City, Negros Occidental. Bakit ba ganito ang diskarte nila? Ayon kay Joshua, bumabalik ito sa kasaysayan. I think for our generation, we also felt that we owe it to our elders to fight because Negros has a long history of fighting coal plants. Long story short, the youth campaign, together with the church and other sectors in society, we were able to campaign against the coal-fired power plant and convince the governor to sign an executive order to ban coal in the province. Isa si Joshua sa mga namuno ng protesta para sa isang coal-free Negros. Malayo na ang kanilang narating. Pero malayo pa ang kailangang lakbayin patungo sa isang genuine na just transition. Just energy transition and just transition in general is complex. And we have to accept that it is complex and work around it. I think one way of embracing complexity in the energy transition is ensuring that these communities and the environment are not suffering for the sake of building more renewables. Dahil dito, kinailangang maging malikhain ng NICE sa paghahanap ng iba pang paraan para isulong ang just energy transition. Hindi na raw sapat ang pagpoprotesta. Kailangan din nilang mag-research at makipag-usap sa lokal na pamahalaan. Sinasama na rin nila ang susunod na henerasyon sa laban kontra climate change. It's really the climate imperative that is urging the young people to urge governments and other players in society to transition to renewable energy. Kasi sinasabi nga natin na parang if hindi naman i-address yung problema ng climate crisis, it's gonna be our generation who will suffer the most and the worst of its impact. At hindi nag-iisa si Joshua sa paniniwalang yan. Sa Mindanao, naniniwala rin ang mga youth climate leaders na may kakayahan ng mga kabataan ngayon na ipadala ang malinis na enerhiya sa kanilang mga komunidad. Isa sa mga leader na ito ay si Maud Al-Khalil Bugabong, isang researcher at law student na nagtutulak ng Just Transition Agenda sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang BARM ay isa sa mga least electrified regions sa buong Pilipinas, kaya gusto nilang ma-industrialize. But what we always say is that aanin mo pa ba ang development kung wala ka na wala ka ng place to stay on, no? As to the expense na masisira yung kalikasan, no?
Kasama ang Reboot Philippines, bumuo sila Bugabong ng educational kit para sa mga estudyante at mambabatas para mas maintindihan ng mga Bangsamoro ang konsepto ng just transition. Ang galing nila, no? Pero mas mabilis pa rin ang mga project developers. Inaprubahan ng pambansang pamahalaan ang mga bagong oil exploration projects sa Sulu Sea Basin. Pero di raw nakonsulta ang mga komunidad bago inaprubahan ang mga ito. Big no for these organizations. At sabi ni Bugabong, marami sa kanila ay youth-led. We have around 300 youth organizations. So imagine if we could harness these organizations, if we could reach them, no? And I think we could really do something. Kaya ginawang personal na misyon ni Bugabong ang institutionalization ng mga youth organizations sa BARC. Nasaan man sila ngayon sa kanilang paglalakbay patungo sa isang just transition. Iisa lang ang gustong makamit ng mga kabataang ito. Isang kinabukasang walang banta ng lumalalang mga sakuna at polusyon at kung saan may kalayaan silang mamuhay at mangarap.